Parehas din ang mangyayari kapag tinanggal mo yung skeleton ng cell. Tinanggal mo yan, yung cells, magiging unstructured sila. So, para lang sila magiging blob of soft substance or soft matter. So, yung cytoskeleton, sabi nga natin kanina, it supports the plasma membrane. So, again, it supports the plasma membrane and literally, it gives the cell its shape and structure. So, parang any scaffolding ng katawan, ng scaffolding ng bahay. Okay? So, aside from that, it also aids in the correct positioning ng organelles. So, nabanggit natin before, during the introduction last meeting, that the organelles, they have the ability to somehow change in position or somehow change in location in the interior of the cell kasi nga sabi natin fluid mosaic yung plasma membrane natin and the cell itself is considered to be fluid. So ano yung nagpo-promote or ano yung nag-aalaw sa minimal na movement ng organelles inside the cell? Ano yung parang nagiging release ng trend ng mga organelles na to para makamove sila, it would be the cytoskeleton itself. Okay? Tsaka yung ability of the cells to move. Yan, ito rin, si cytoskeleton din yung responsible for that. So in eukaryotes, okay, in multicellular organisms, particularly in animal cells, we have three types of protein fibers in the cytoskeleton. So three types. So we have the microfilaments, the intermediate filaments, and the microtubules. Okay? So before we continue, wala bang problema sa audio? Naririnig nyo naman? Okay, sige. Okay. All right. So let's start with our first cytoskeleton component, okay? So we have the microfilament. So si microfilaments, we start off with the thinnest, yung pinakamaliit or pinakamanipis na parang buto or tinik ng cell. Okay? So imagine nyo nga, di ba, para silang buto ng cell. So ano yung pinakamaliit or pinakamanipis na buto ng cell? It would be your microfilaments. Okay? So they are the thinnest components of the cytoskeleton, again, with the diameter of around or approximately 7 nanometers. Okay? So around that. Actually, ang range nito ay 6 to 8 nanometers. Pero syempre, yung mid-range niyan, it would be around 7 nanometers. Okay? So itong si microfilaments, yung si microfilaments na yan, meron pa siyang smaller na subunit. Okay, ano ba yung bumubuo dun sa mga buto na microfilaments? Ano yung bumubuo sa tinik na microfilaments? Meron pang mas maliit. You can actually visualize it in our photo here. So dito sa upper right-hand side of the screen, you will see now what the structure or the subunit that I'm talking about. We have the actin. Okay, so yan yung subunit ng microfilaments. Actin naman, this is again a protein. So nabanggit rin natin to last meeting when we were talking about the peripheral proteins, the integral proteins. So ano kaya si actin? Is it a peripheral protein or an integral protein? Sabi natin yung mga integral protein, 'di ba? Naka-embed or naka-integrate sila doon sa cell membrane and they may even penetrate into the cytoplasm. Ganyan, di ba? So, si actin, it is a type of an integral protein then. So, again, sabi natin, yun nga, it is an integral protein and nagpe-penetrate siya sa baba. Actually, the actin fibers, these microfilaments are mainly focused just beneath the plasma membrane. Tapos, just beneath the plasma membrane and then pwede silang mag-extend nga doon sa plasma membrane as you can see, as we will be discussing later on when we discuss itong dalawang video sa right-hand side. Okay? So,
For the composition, sabi nga natin, the microfilaments are made up of actin. But in particular, we have two types of actin. Okay, so we have two types of actin. We have the G-actin or the globular actin. Okay, so the globular actin. And we have the F-actin, okay, or the filamentous actin. So, mahaba masyado. Filamentous actin. Yan, okay? So, itong mga actin molecules natin na to, these actin molecules, they are dynamic. Okay? So, ibig sabihin, hindi lang sila stagnant, hindi lang sila nag-iisa, and hindi lang sila, they do not act alone, rather, they must combine with, nag-change. They must combine with other individual actin molecules to form the microfilaments. So, focus on the upper right-hand side of the screen. So, ang nangyayari dito actually, the globular actins, yung mga yan. So, kaya nga sila tinawag na globular actin kasi they are spherical or globular in shape or in appearance. So, yun yung mga pinakamaliit. Ang mangyayari dyan, actually, they will combine together. So, they will combine together from the positive end to the negative end. So, nakikita nyo dito, di ba? From the positive end here to the negative end, mag-add up, magdidikit-dikit ngayon yung mga individual globular actin molecules to form now the filamentous, yung pahaba. Okay? To form the fibrillary or the filamentous, yung pahaba. Pag sinabi mo kasing filament, mahaba yan. Yun yung definition nun. The individual globular or G-actin will combine together to form now the F-actin. Okay? From the positive end to the negative end. Okay? So, yan. And for the functions of the microfilament, bakit kailangang mag-form and reform itong mga actin molecules na to? Sabi nga natin, depending on the need of the cell. Depending on the need of the cell, the actin molecules or the microfilaments, they are dynamic. So mag-change yan ng numbers, mag-change sila ng location, mag-change sila kung gaano karaming actin ang magko-combine. So yan. So bakit? So for example, tignan nyo na lang yung video dito. So self-explanatory naman siya. Microfilaments, sabi natin, one good example would be they serve a role or they perform a function when it comes to cell and organelle movement. So to facilitate the movement of the cell or facilitate the movement or the movement of the organelles inside the cell, kailangan structure ng mga organelles, ito. For example, we have here a plasma membrane. Yung discussion natin, okay? Sabi natin, di ba, the cell, when it undergoes the process of phagocytosis, it has the ability to form structures known as the pseudopods, yung parang mga paa ng phagocytes. So, paano siya magpo-form ngayon ng extensions? Paano magpo-form ng extension ng cell? Yung cell. It is actually due to the ability of the microfilaments to combine together. So, kunwari, ito yung cell natin. Okay? So, ito yung cell natin. Ayan yung cell membrane. Sorry. And then, ito ay isang bacteria. So, gustong pumunta ni cell doon. Anong gagawin niya para makapunta siya doon? Sabi natin, it will form pseudopods. Mag-create siya ng false feet. Okay? So, anong gagawin niya?
maggagawa siya ngayon ng extension, yung sinabi natin kanina. Paano? By combining together multiple actin molecules, okay? Multiple globular actin molecules. So magfo-form yan, mag-a-add, magpo-combine yung mga actin molecules para susunod ngayon yung laman ng cell, yung cytoplasm. Okay? So the cytoplasm will fill in the newly created extension of the cell. Tapos yun, magmo-move na si cell papunta doon. Okay? So yan. And then, para ma-reach na yun, magpo-form siya ulit ng more actin. So, ganun lang. So, ito yung nangyayari doon. Okay? So, the dynamic addition and subtraction of these. So, kung ayaw niya nang pumunta dun sa ayaw niya nang pumunta dun sa bacteria, nagbago yung isip niya, o edi, madi-disassemble ngayon yung actin molecules para bumalik na siya dun sa, hindi, para ma-retract na niya ngayon yung pseudopod niya. So, ganun lang yun. Parang ganun din yung principle when it comes to the cell shape. Okay? Sorry. Yan. So, dito sa bottom part ng screen natin, meron tayo ditong actual micrograph or actual na video. Okay? Tanggalin nga natin yung sulat. Okay, meron tayong actual na video dyan, kung nakikita nyo dito sa lower part, which would now demonstrate actually the assembly and disassembly of actin molecules and the concomitant or yung concomitant na pagpunta ng cytoplasm dun sa newly created na extension ng cell. So yan. Okay, so yan yung sinasabi natin kanina. So that would be the principle for that. And aside from the maintenance of the cell shape, aside from the cell and organelle movement, and the formation of lamellopodia and filopodia, yung sabi nga natin kanina na pseudopods, the microfilament is also responsible for the structure or the formation of the structure of microvilli, which are cellular extensions. So cellular extensions on the apical part of epithelial cells. So kung ito yung epithelial cells, sorry, hindi siya ang gulo na. Okay. So balik tayo. The microvilli are cellular extensions or cellular appendages. Okay? So they are located on the apical part of the epithelial cells or of some epithelial cells, particularly of columnar epithelial cells. Okay, and this would now serve to increase the surface area of certain organs such as the stomach, the intestines, and whatnot. Okay. So aside from that, si actin, it also plays a role in anchorage. So ano ibig sabihin natin sa anchorage? Naalala nyo yung dito. Balik tayo dun sa okay. So focus on the screen or focus on the image on the lower right-hand side of the screen. So again, dito meron tayong cell membrane or the plasma membrane. The actin molecules or the microfilaments, sabi natin kanina, they are located actually underneath, okay? They are located underneath the plasma membrane. So how do they play a role in anchorage or how do they play a role in maintenance of the structure? So actually dito, yan, sabi natin, naka-extend yung mga microfilaments dito sa baba under the plasma membrane para strengthen, okay, to strengthen the integrity of the plasma membrane. So imagine nyo sa kama, okay, para siyang yung actin natin or yung microfilaments natin, para siyang yung bed frame, okay?
So yung microfilaments or yung actin molecules natin, para siyang bed frame ng cell. Okay? So kung wala yun, syempre, yung kama mo lulubog, 'di ba? So ganun lang yung ibig sabihin natin when it comes to anchorage. So naka ano kasi sila naka-extend yung actin molecules dun sa plasma membrane to support the shape of the plasma membrane. And actually si actin, when we go to the discussion of the muscle tissue, you will see that the actin molecules or the actin of the microfilaments are associated with another type of protein known as myosin. So hindi na bago sa inyo to. I think na-discuss na to in some of your previous subjects in the lower education. The actin and the myosin will combine to allow now muscle contraction. Okay? So yan. So aside from that, actually, dito sa bottom na video natin dito, makikita nyo dyan, ito, yun. Sorry, pause natin. Okay, ito. So this is an actual micrograph or an actual picture ng cytokinesis or cellular division. Okay? So this is an actual micrograph of cytokinesis or cellular division. So naaalala nyo sa cell division natin, doon sa last part after the telophase, when we go to cytokinesis or yung process wherein the mother cell will now divide into two individual daughter cells. This process known as cytokinesis. This portion, okay, itong portion na to, kung saan parang nagka-create na ng constriction, okay, or slowly na divide na yung cell, ano yung responsible for this? It is actually the microfilaments that would now form the contractile ring, okay, during the cellular or cytokinesis, cellular division, in the process of mitosis. So dito, magfo-form na naman dyan yung actin fibers natin, yung microfilaments natin, para magkaroon ng change in shape and pinching off of the two individual daughter cells para maghiwalay na sila. Okay? So yan si microfilaments. And then we move on to the next next protein when it comes to the cytoskeleton. We have now the microtubules. Okay? So ito naman si microtubules, yan, as compared to your microfilaments. Tignan nyo, parang parehas sila ng concept, 'di ba? Dito sa microfilaments, meron rin tayong individual subunits known as G-actin na nagko-combine together. Okay? Dito sa microtubules, they are also made up of subunits. Okay? But this time, instead of actin forming now the microtubules, we have the type of protein known as alpha-tubulin and beta-tubulin. So, yun lang, microtubules, binubuo ng alpha-tubulin and beta-tubulin. So, as compared to microfilaments na actin naman, okay? So, this time around, parehas din. These alpha-tubulin and beta-tubulin proteins would now combine together. So, they will polymerize. So, ibig sabihin, sabi natin kapag polymerize yung mga monomers, okay? Yung individual na alpha-tubulin and beta-tubulin monomers, they will combine together to form ito, a dimer. Okay? So, one alpha-tubulin, kita nyo ba dito yung cursor ko? One alpha-tubulin will combine with one beta-tubulin. So, si blue yung alpha, si red yung beta-tubulin. Okay? So, they will form together or they will combine together to form a dimer. So, a dimer meaning dalawa. Okay? So, tignan nyo dito, class ha. Si alpha-tubulin tsaka si beta-tubulin, when they are bound to GTP, okay? Ano ba yung GTP? This is guanosine triphosphate. Okay? When they are bound to
guanosine triphosphate, which is a type of energy molecule, para rin siyang ATP. Okay? Kung si ATP, adenosine triphosphate, ito naman ngayon si guanosine triphosphate. Okay? So it is also a type of energy molecule. Kapag naka-bound yung dimer natin kay GTP, tignan nyo ha, red tsaka blue pa lang yan. Okay? So may energy, sabi natin, may energy. Yan. Tapos magko-combine ngayon yung mga dimers. Tignan nyo yung ano, yung paano sila mag-combine. Okay? Lipat natin to. Lipat to. Okay pa kayo dyan. Okay. So, end-to-end siya. So, yan, di ba? One dimer, pababa ngayon. So, para silang nakatayo na magpo-form. Okay? To form this hollow tube. So, parang tube talaga to. Parang tubo talaga yan. Okay? So, patayo na magko-combine ngayon itong mga dimers natin. So, meron pang energy kasi yan, di ba? May energy in the form of GTP. So, gagalaw sila since may energy sila. And then, magko-combine sila together. Yan. In a helical fashion. So, para siyang coil. Okay? Para siyang nagko-coil. And then, habang nagko-combine sila together, nauubos nila yung energy nila. Okay? Nauubos nila yung energy nila. Kaya kung makikita nyo ngayon, dito, we now have the removal of a phosphate molecule. From the GTP, triphosphate yan. Pag naubos na yung energy, kasi nga nagdikit-dikit na sila, okay? Nagdikit-dikit na sila, mauubos na yung energy, magiging GDP na lang. Tignan nyo, di ba? Nagkaroon ng change. Naging lighter pink yung appearance dyan sa picture. Sa picture lang naman. To signify the change. So yan, etong mga yun, kapag GDP na yung nakabind doon sa dimer natin, ibig sabihin nakabind na yung mga yan, okay? Naka-coil sila. So kita nyo yung movement, para siyang coils. Yan. So ito, actually, ilang tubulin molecules yung magko-combine. Ilan yung nandito? Ilan yung mga yan sa isang ring. So, sa isang coil. Meron tayong 13. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, we have 13 individual tubulin molecules to form a single coil of the microtubule hollow tube. Okay? So, yan, magpapatong-patong hanggang ma-form itong tube na to, tapos butas yan sa loob. Okay? So, yan. And parang sabi natin kanina, just like microfilaments, they can disassemble and reassemble. Okay? So again, they can disassemble and reassemble. These 13 protofilaments, sabi natin kanina, would form now the cylindrical wall of the microtubules. And then furthermore, sabi natin kanina, parang dito din, kay microfilaments, meron rin tayong positive end at saka, okay, meron tayong positive end and negative end. So dito, meron rin tayong positive end kung saan dumidikit yung mga individual na tubulin molecules and a negative end. Okay, so dito. Thus, these microtubules also exhibit the property of polarity. So meron tayong positive end at negative end. Okay? Dito sa plus end, yan, dito sa plus end, dito nga kumakabit. This is the fast growing end. Okay? Dito kumakabit. So, dyan nadadagdagan ng height or ng length yung microtubules natin. And then the minus end, this is the slow growing. So, this part, this minus end is actually bound to the microtubule organizing center or the mTOC. Okay?
So this minus end, itong si minus end na to, it is bound to a structure known as the mTOC. Okay? Or the microtubule organizing center. So later on when we go to the centrosomes and centrioles, mamimit ulit natin si microtubule organizing center. So ito nakakabit siya doon, yung minus end. Nakakabit siya doon, tas dito nag-grow yung microtubules natin. Dito siya humahaba. Okay? So yan. Ang pangit. Okay, erase. Okay? So sige. And sabi nga natin, parang si microfilaments, these microtubules are also dynamic. Ibig sabihin, nagbabago nga ng length, ng shape. These microtubules undergo constant cycles of assembly and disassembly. So, depending on the needs of the cells, with the use of the molecule guanosine triphosphate and its subsequent hydrolysis or kapag nagamit na yung energy na yun. Okay? So, when it comes to the functions, para ring si microfilaments kanina, these microtubules also first play a role in intracellular transport. So, sabi natin, naalala nyo ba yung discussion natin noon? Nitong, yan, endocytosis, okay? Dito sa discussion natin ng endocytosis. Remember, during our discussion of endocytosis, sabi natin, so balikan lang natin to kapag nag-bind si ligand, okay, so sabihin na natin na bacteria yan, si ligand. Okay, pag nag-bind siya dyan, nag-bind siya dito sa receptor, tapos meron ditong clathrin underneath, okay, the receptor. Pag nag-bind na yan, ang mangyayari, there will be a structural or conformational change. Parang magkakaroon ng, magdidikit-dikit ngayon yung mga clathrin dito. Magdidikit-dikit sila clathrin. Yan. Pag nagdikit-dikit sila, mahihila nila ngayon yung plasma membrane to form a pit. Parang magka-create sila ng parang bulsa. Okay? So magka-create sila ng bulsa dyan. Paano nangyayari yung change in structure dyan? It is actually because of the microtubules. Okay? So parang yung discussion din natin kanina ng microfilaments. Magdadagdag, ayaw na niya. Okay? Magdadagdag lang dyan ng tubulin. Okay? Maraming tubulin para mahila ngayon yung plasma membrane to create this pocket or this invagination. So, si microtubules ang responsible for that. Even in the creation of the vesicle, kapag nag-pinch off na, pag humiwalay na yung bulsa, and nag-form na ng vesicle dito kung saan nandoon na yung kinain na bacteria. So, si microtubules din yung responsible for that. Okay? So, aside from that, sabi natin kanina, di ba si microfilaments, yan, sila microfilaments, involved din sila dun sa cytokinesis. Naalala nyo kanina? Yan, ito, yung cellular division na yun. This time around, sila microtubules involved din sa cellular division. Okay? Sa cellular division and chromosomal movement. So, ano naman ang ginagawa nila microtubules? These microtubules are essential for the segregation of the chromosomes during mitosis. So, naalala nyo ba yung mitosis natin wherein, di ba, sa mitosis, wait lang. Okay. Sa mitosis, di ba, kung ito yung chromosomes natin, magla-line up sila. Okay. Tapos, kailangan maghiwalay ngayon yung dalawang ends ng chromosomes. Naalala nyo ba to? So, sino ngayon yung responsible for the formation of the mitotic spindles that would pull these individual chromosomes towards the different or the opposite ends ng cell.
'Di ba meron tayong mitotic spindles, naalala niyo ba 'to? During cellular division. Yung mitotic spindles na yan, sila yung hihila sa chromosomes, okay? Hihila sa chromosomes papunta sa other end. Yan, para kapag nag-divide na yung cell, meron tayong individual chromosomes sa dalawang cells natin. Okay? So, sino yung mga humihila na yan? Yung mga mitotic spindles na yan. Okay? Yung mga mitotic spindles na yan, these are actually composed of microtubules. Okay? So, furthermore, these microtubules, sabi natin kanina, parang sila microfilaments. These are also responsible or they play a role as well. They play a role in providing shape and mechanical support to the cells, particularly in neurons, tsaka in ciliated cells. Okay? As well as, para rin si microfilaments, they are also involved in movement. But this time around, okay, instead of the pseudopod formation, okay, instead of the pseudopod formation that would play a role or perform now cellular movement, silang microtubules naman, paano nila tutulungan si cell na gumalaw? So, sorry. These microtubules, okay, they are actually the components of cellular appendages known as cilia and flagella. So, naalala nyo ba tong mga cilia and flagella na to? Parang buntot, okay, si flagella. Okay, so for example, sperm cell. Okay, so kunwari may sperm cell tayo dyan. Itong flagella na to, yan, these have abundant microtubules that rapidly, okay, rapidly assemble and disassemble to promote now the movement of this tail-like structure known as flagella. Okay? So yan, magfo-form yan, yung tubular structure na yan. And then magdi-disassemble and reassemble, sabi nga natin kanina, para mapagalaw niya itong flagella ng sperm cell natin. So, yun. Kung kanina, sila microfilaments, pseudopods, yung ginagawa nila para makagalaw yung cell. Ngayon naman, si microtubules, appendages known as cilia and flagella. Okay? So, apart from that, lastly, for the microtubules, another function would be in organelle positioning. So, these microtubules, they anchor and position organelles such as the Golgi bodies, yan, and endoplasmic apparatus. So, balik tayo sa kanila. Di ba naalala nyo, sabi natin, during protein synthesis, okay, during protein synthesis, naalala nyo ba na from the nucleus, sabi natin, from the nucleus, yung utak ng cell, sasabihin niya, uy, eto may message ako, kailangan yung gumawa ng protein. Isesend niya ngayon yung message in the form of mRNA dito kay endoplasmic reticulum. Sabi natin doon sa rough endoplasmic reticulum, diba dyan, sa rough endoplasmic reticulum, meron tayong ribosomes. And sabi natin, anong nangyayari sa ribosomes? Dito, nakikreate or natatranslate yung proteins, tama? So, from the nucleus, pupunta siya dito sa rough endoplasmic reticulum. Yung mRNA from the nucleus will be translated in the ribosomes of the rough endoplasmic reticulum, creating now the individual proteins. So, paano natin mapapalabas yung protein from the endoplasmic reticulum? Kung ito yung protein na yan, paano siya gagalaw? Papunta sa Golgi body, sabi natin, di ba? Sa Golgi body, magkakaroon dyan ng modification, okay? And packaging, okay? Parang sorting center dito sa Golgi body. So, parang sa SOC4, sa Shopee, di ba? Dito mapapackage ngayon, marireceive yung package of proteins na yan sa Golgi bodies and then mapapalabas sa cell via exocytosis. Paano nangyari yun? Paano nangyari yung movement na yun? It is actually due to the microtubules. Okay? So yun, yung microtubules natin ang help na mapagalaw ngayon yung mga
individual na components na yun sa loob ng cell. Okay, cellular transport. Okay. At this point, do you have any questions? Okay, dito baka meron na palang chat. Okay lang kayo? Patingin nga. On cam? Can I see you? Nakarating na ba yung mga dapat makarating? Host pa ba ako? Shucks. Nakikinig pa ba kayo? Okay. Gusto kong makita kung nasan na si ano. Sino na kanina yung nakabas? Nasaan ka na? Si Miss Christine nasa kotse pa din. Saan ka ba papunta sa Sagada? Parang malayo-layo ata yan. Si Miss Gabay. Ano to? Tricycle ba to? Hindi ka pa rin nakakarating? Baka video to ha? Na inaano mo lang. Grabe, ang layo naman ang pupuntahan mo. Yun. Okay, sige. Uy, cemetery ba yun? Charit. Okay. Sige, gising. Gising. Alam ko namang tulog yung iba dyan. Hindi nyo na madedenay sa akin. Alright. Gising muna kayo kasi yung mga notes mo. Hindi ko yan buong isi-send. Okay? Sige, balik tayo. Kung may questions ha, mag-send lang kayo ng ano. Miss Chriselle, parang nakakatakot yung lalaki sa likod mo. May lalaki dun no, sa likod. Dun sa may hagdan. Para siyang hindi gumagalaw. Tao ba yun? Or ako lang ba nakakita dun? Okay, sige. Okay, let's go back. Naghang na ata ako. Okay. Balik na us. Okay. And then next. So we now have naman si microfilaments. Ay, sorry. Intermediate filaments naman. So sabi natin kanina, 'di ba, si microtubules, ay sorry. Kung si microfilaments, sila yung pinakamanipis or they are the thinnest. Si microtubules, sila naman yung largest. Okay? So para na akong tanga dito, ano? Si intermediate filaments naman, nandyan na. Intermediate. So, sila yung nasa gitna. Okay? So, in between, yung diameter nila, it is in between the microtubules and the microfilaments. So, ngayon, itong hindi ko pala nasabi kanina. Si microtubules kasi 25 nanometers ito. So, around 25 nanometers. Ay, nandito pala. Yan. Okay. So, 25 nanometers. Ngayon naman, si intermediate filaments, around 10 nanometers naman sila. Okay? So, they are thicker than microfilaments, but they are thinner than microtubules. So, in between. Kaya nga, intermediate. Okay? But unlike si microfilaments tsaka microtubules, kung makikita nyo dito, hindi sila formed ng individual na monomers. Okay? So they are not formed by individual monomers. Rather, they are formed by dimers, by fibrillary. Okay? They are formed by fibrillary monomers that combine together to form dimers. So kung kanina bilog-bilog, okay? So bilog-bilog yung dalawa, 'di ba? Bilog-bilog na G-actin, tapos bilog-bilog na tubulin na magka-create ng
filamentous na actin, tsaka ng microtubule, ganyan. Si intermediate filaments, para siyang pahaba na talaga to begin with. Okay? So, these polypeptide monomers, yan, polypeptide monomers will now assemble into coils. So, para silang titirintas, mabibreed sila. Okay? So, magko-coil yung dalawa to form a dimer. Tapos, dalawang dimer. So, 2 plus 2, tetramer. Okay, math. So, ngayon, 1 plus 1, monomer, magiging dimer, 2, 2 plus 2, magiging tetramer. So, until makakreate tayo ng parang lubid or rope. Okay, rope-like. Yun naman ngayon yung characteristic ng intermediate filaments natin. Para siyang rope, R-O-P-E. Okay? So, these intermediate filaments will now ultimately form a rope-like structure. Okay? Sabi natin kanina, di ba, dito meron tayong plus end, tsaka minus end. Okay? Dito meron tayong plus end, may minus end. Ibig sabihin, si microfilament at saka si microtubules, they are polar. Okay? They are polar. Merong plus end at minus end. Ngayon, dito wala. Kasi nga, di ba, para lang silang nagtitirintas. Okay? Actually kasi, ito, bakit wala siyang plus end, walang minus end? Walang mga individual na monomers, or rather, walang mga individual na maliliit na globular units na nag-assemble and disassemble. Kasi si intermediate filaments, in contrast with the first two cytoskeletal components, ito, they are not involved in motion, or they are not involved in movement of the cell. Okay? Rather, these intermediate filaments, they focus now on providing mechanical support. So, supportive ito. They provide now the strength to the cells and tissues. Okay? They provide tensile strength to the cells and tissues. Kaya ganito rin yung itsura nila. So, very, kung makikita nyo naman, as compared to the two na parang dynamic na, so madaling mawasak, oh my God. Okay? So, madaling mawasak yung dalawa. Ito ngayon, tight. Okay? So, sana lahat ng, wow, bakit ganun? Sana ang mga relationship natin naway maging parang intermediate filaments at hindi maging microtubules at microfilaments, okay? So, sana may tensile strength tayo. Sana hindi siya nawawasak. Okay, okay. Sige. So, these intermediate filaments, sabi nga natin kanina, yan, ulitin lang natin yung coil-like structure. Tapos, nagpo-form ng rope-like. Tapos, wala silang polarity. Okay? Walang plus end or minus end. So, furthermore, ngayon, meron tayong types of intermediate filaments from class 1 hanggang class 6. Okay? So, actually, yung class 6 nagde-differ yan actually. Pero mag-stick tayo dito. Okay? Sa classification na to. So, first, we have class 1 and class 2 intermediate filaments, okay? These class 1 and class 2 intermediate filaments, these are found in epithelial cells. Okay? So, they are found in epithelial cells. Makikita nyo mamaya pag nag-umpisa na tayo doon sa discussion natin ng epithelial cells. Okay? Ay, ang bagal naman. Ayoko na magsulat. So, why? Because these class 1 and class 2 intermediate filaments, they form now actually the protein. Okay? The tissue protein known as keratin. So, saan nyo ba naririnig yung keratin na yan? Diba? Yung sa mga shampoo, or actually sa shampoo lang naman to. Okay? Bakit? Sabi natin kanina, di ba, si intermediate filaments, ano yung gusto niya? Siya yung nagpapatibay. Okay, siya yung nagpapatibay, nagbibigay ng strength. So ito, si keratin, di ba, ito yung nilalagay natin sa mga shampoo, sa mga
na nga ba yun? Yung Brazilian ng ano ng buhok, 'di ba? Yung mga yan. Why? To provide now more strength to these tissues. Yan. So this keratin would provide strength to skin, hair, and nails. So imagine nyo kung ganito yung itsura ng keratin, okay, sa hair, 'di ba? Hindi siya madaling mawasak. Okay? So yan, skin, hair, and nails. Next naman, sa class 3, okay? Itong class 3 natin, meron tayong actually marami. Pero ang major natin dito si Vimentin. I-memorize nyo to ha. Memorize nyo tong mga individual na to kasi hanggang magpumunta na kayo sa histopath ng medtech. Okay? Pag napunta kayo sa histopath ng medtech, lalabas ulit tong mga to. Sa mga magme-medicine dyan, pagdating nyo sa pathology, yan, sobrang daming beses na ma-encounter nyo ulit to. Especially in immunohisto immunohistochemistry marker ng tumors. Okay, puntahan natin yung lecture na yun mamaya konti. Pero anyway, i-memorize nyo tong mga to, yung mga individual na proteins na yan. Going back to class 3, sabi natin, si vimentin and related proteins. Ano ba tong mga related proteins natin na to? Si desmin, okay, this desmin protein is found in muscle cells. Okay? This is found in muscle cells. So ngayon, itong si desmin, sabi natin kanina parang si keratin. 'Di ba si keratin, sabi natin nakikita siya sa skin, hair, and nails para mag-provide ng strength. Ito namang si desmin, nakikita siya sa muscle cells. Saan sa muscle cells? So, nakikita siya sa sarcomeres. Okay? Try lang nating magsulat kahit na sobrang bagal. Sa sorry. Sa sarcomeres. So, alalahanin nyo lang to, saka na natin i-discuss pag nasa muscles na tayo. Pero, kung natatandaan nyo lang ngayon, di ba, kunwari sa skeletal muscle, okay? 'Di ba si skeletal muscle, meron tayong individual yan na units. Okay? Merong um nag-divide. Okay? Yan. Itong sarcomeres na to, yung itong division na to. Yan. So, maraming ano to, maraming desmin yan dito sa sarcomere na yan ng muscle, okay? Imagine nyo skeletal muscle yan. Okay. So, maraming desmin dyan. So, ano rin, sabi natin kanina, intermediate filaments, anong ginagawa ng desmin dyan? It would provide no strength to that skeletal muscle. Siyempre, para hindi naman madaling mapunit yung skeletal muscles. Individual skeletal muscles mo. Okay? So, yun yung rule. Di ba? Parang nakikita nyo na yung trend. Kung kanina, movement, motion, yung dalawa. Ngayon, puro strength, strength, strength. Okay? So, kung si desmin nakikita sa muscle, si vimentin naman, nakikita yan sa fibroblasts. Okay? So, Vimentin. Sorry. Napagulo. Fibroblasts. Okay? Ewan ko. Kung nagme-memorize kasi ako, parang ganito yung ginagawa ko. Parang papalitan ko yung first letter. Fimentin. Parang ganun ko siya ipopronounce para maalala ko na si Vimentin nakikita sa fibroblasts. Okay? Vimentin, fibroblast. Okay, ewan ko kung nagigets niyo yung sinasabi ko. Pero ganun. Okay? Tapos, ito naman si GFAP, ano ba to? Glial fibrillary acidic protein. Nalagay ko na lang yan sa notes niyo, ang haba-habang isulat. Pero, sige, kung kaya niyong isulat, glial fibrillary acidic protein. So, nandun na yun ngayon, yung clue nyo dyan. Glial, G-L-I-A-L. G-L-I-A-L. Fibrillary acidic protein. So, saan siya nakikita? Sa glia. Okay? So, yan. Nakikita siya sa glia.
Okay? Saan ba yung glia? Itong mga glia na yan, these are other cells sa nervous system. These are supportive cells sa ano natin, sa nervous system natin. Kasama nila ang mga neurons. So yung mga glia, didiscuss naman natin to pag pumunta na tayo doon. Pero sila yung nagsusupport sa neurons natin. So kasama ng GFAP, si peripherin. Okay? Si peripherin, nakikita rin siya ngayon sa neurons. Actually, tatlo yung nakikita sa neurons dito. So, parang may clue na kayo sa kung sino yung next na nakikita sa neurons. Pero, GFAP and peripherin, they are found in the nervous system. Si GFAP nakikita sa glia, si peripherin nakikita sa neurons. So, moving on doon sa next natin, si neurofilaments. Yan. Diyan na sa term neurofilaments. Nakikita rin sila sa neurons in the nervous system, providing structural support to axons. Okay, so mamaya pagpunta natin dun sa drawing na lang ako para makita nyo naman. 'Di ba neuron? Mag-drawing tayo ng neuron. Kunwari ganyan. Napakapangit naman ng neuron na to. Patawarin, okay? So, tas may dendrites. Okay, neuron to ha. Makisama na lang kayo. Okay. So, yan yung dendrites ng neuron. Yan. Ito yung cell body. Ito yung nucleus. Okay? Yan yung cell body. Yan yung nucleus ng neuron. Ito yung axon. Okay? Di ba si axon, kung yung nerve signals from the environment, dadaan sa dendrites, pupunta sa cell body, pupunta sa axon para ma-transfer sa another neuron. Okay? Di ba ganun ang nangyayari doon? Yung axon na yan, makapal to. Okay? At tong axon na to, it is actually a bundle. Okay? Bundle of nervous tissue. So ano naman, since bundle siya, ano yung nagbibigay ngayon ng strength para hindi madaling maputol ngayon yung mga ano natin, mga neurons natin, di ba? Kunwari sa spinal cord para strong naman yung ano yung individual na neurons doon. Si neurofilament yun, nagpo-provide ng strength doon, okay? Tapos si lamin. Yan, okay. Lamin, found in the nuclear envelope of all nucleated cells. So actually, lahat ng nucleated cells makikita si lamin. Lahat ng merong basal lamina. So mamaya, pagpunta natin sa epithelial cells, i-discuss natin yan. Okay? Tapos itong dalawa, actually, si facinin and filencin, nakikita sila sa lens ng eye, sa lens ng mata. Okay? So, facinin and filencin. Okay? So, they are found in the lens of the eye. So, itong dalawang intermediate filaments na to, ano yung unique sa kanila? So, di ba sabi natin, nagbibigay ng strength, ng structural support, yung mga intermediate filaments natin. These facinin and filencin, they also provide structural support to the lens of the eye. But this time, they also provide the transparency. Okay? So, hindi sila parang mga other proteins na opaque. Itong mga facinin tsaka filencin na to, ano sila? Kakagulat. Ano sila? Transparent sila in appearance. Okay? So, yan. So, before we move on to the next topic, let's have a short 5-minute break. Okay, balik tayo by 6:08. Okay? Okay, mag-resume na tayo. Okay. So, punta tayo kanina dun sa sabi natin na ano, na yung sa tumor markers, para lang, ano yung isa sa mga real life na function or relevance rather, relevance ng intermediate filaments. So, di ba sabi natin, ito si class 1 and class 2 nakikita sa epithelial cells,
Vimentin nakikita sa fibroblasts or mesenchymal cells. Desmin, saan ito? Sa muscle. GFAP, peripherin neurofilament yan. Sa nervous system, yung dalawa sa neurons. Okay? Lamin, sa lahat naman ng nucleated cells yan. And then itong mga to, facinin tsaka filensin sa lens ng mata. So, ano yung relevance nito sa totoong buhay? Example, sa keratin. Okay? Sabi natin nakikita to sa epithelial cells, di ba? So, paano ba? Okay. So, narinig nyo na ba yung ano? Narinig nyo na ba yung sakit na squamous cell carcinoma? Or sorry, ito na lang para mas familiar kayo. Sorry. Yan. Napakabagal naman. Okay. Tsaka, yung sinulat ko kanina, carcinoma. Okay, so, squamous cell carcinoma. So, yan. So, kunwari, yung squamous cell carcinoma, si SCC, makikita siya sa epithelial cell sa lungs. Okay, yung sakit na yan, yung cancer na yan, nasa lung siya initially. Okay? Squamous cell carcinoma of the lung. Doon sa lung natin, makikita nyo na doon sa epithelial cells niya, meron tayong keratin din dyan kasi nga merong epithelial cells dyan sa lungs. Okay? So, paano ngayon kapag yung cancer in the lung, okay, nagmetastasize siya sa ibang lugar. For example, merong pumuntang tumor cells sa brain. Okay? So, kung ito yung utak, merong nagmetastasize na tumor cells sa brain. So, initially, nasa lung lang yung cancer, nasa baga lang yung squamous cell carcinoma, and then nasa brain na siya ngayon. So, nagmetastasize siya sa brain. So, one histological relevance is that kapag ngayon nakakita ka ng keratin, intermediate filaments dito sa brain. Okay? So, kumuha ka ngayon ng biopsy. Okay? Kumuha ka ng biopsy ng brain tumor na yun. Yan. So, ito yung biopsy ng brain tumor. And then, nilagyan mo ng stain. So, kinulayan mo sa lab. Tapos, under the microscope, tinignan mo siya. Kapag ngayon, nag-light up, okay? Kapag nag-light up ngayon yung cytokeratin stains natin, okay? So, gusto mong makita kung meron ba tayong keratin dito sa brain tissue na to, okay? Meron ba tayong keratin dun sa tumor na nasa brain? So, kapag nag-light up yan, okay, naging kulay yellow na stain siya ng immunohistochemical stain natin. Ano yung isipin mo? Uy, wala naman dapat keratin dyan sa utak kasi 'di ba dapat puro peripherin tsaka neurofilaments yung makikita mo dyan. Neurons yan eh. Bakit meron tayong cytokeratin na na-stain ngayon dito? Ibig sabihin, magsususpect ka na nanggaling doon sa lung tumor yung tumor na nasa brain ngayon. So that would now be the principle of tissue-specific markers. So ganun, to check for metastasis. Ganyan, metastasis of epithelial tumors or mesenchymal tumors, ganyan. So, isistain mo ngayon yung mga yun. So, for example naman, kapag sarcoma naman, si Vimentin, okay, ganun din. Kapag nakakita ka ng Vimentin sa pancreas, ganun. Ibig sabihin, merong metastasis or nag-spread na ngayon yung tumor. Okay? So, ganun yung principle niya. Okay? Yan. Real life application. So, moving on to the next topic, we have the centrosome and the centrioles. Ay, sorry.
Na-click. We have the centrosome and the centrioles. So, naalala nyo kanina yung dito sa microfilaments tsaka microtubules. So, yung dinidiscuss natin na cytokinesis dito kanina, yung end ng video na to, wherein there is a constriction of the mother cell to form now the two daughter cells during cellular division or mitosis. Okay, 'di ba sabi natin si microfilaments yung nagka-create, isa sa nagka-create doon. Tapos si microtubules siya yung humihila sa chromosomes during mitosis towards the different ends of the cells. Para kapag magde-divide na siya, merong exact duplicate copies and exact number yung dalawang daughter cells natin. Si microtubules yung humihila doon in the form of spindles, mitotic spindles. Okay? Ngayon, yan. Punta tayo doon sa centrosome and centrioles. Saan nagagawa ngayon yung microtubules? Okay? Meron tayong sinabi kanina, si microtubule organizing center. So, ito siya ngayon actually. This body, okay, this body, yan, yung yellowish structure dyan, containing the centrioles would now be the microtubule organizing center or the centrosome. Okay? The centrosome. Sabi niya, it is near the nucleus. Okay, bakit? It is near the nucleus. Bakit? Sabi nga natin kanina, di ba? Sa nucleus, doon magpo-provide ng instructions for protein synthesis, tapos dadaan sa ribosomes ng RER, tapos dadaan sa Golgi complex. Yan. So, ganun din, bakit malapit si centrosome doon sa sa nucleus? Kasi 'di ba nandoon yung chromosomes natin sa nucleus. And aside from that, malapit sa nucleus yung RER or yung rough endoplasmic reticulum kung saan manggagaling yung proteins na gagamitin sa paggawa ng mitotic spindles, yung mga tubulins. So again, malapit si centrosome sa nucleus. Number 1, kasi syempre nasa nucleus yung chromosomes na hihilain ng mitotic spindles natin. Aside from that, malapit sa nucleus yung rough endoplasmic reticulum kung saan lalabas yung proteins na tubulin para gamitin doon sa paggawa ng microtubules. Okay? So, tignan nyo. Furthermore, okay, in the centrosome, inside the centrosome, so itong yellow na yan, may nakikita kayong green structures dyan, di ba? So, ito siya, kapag zoom in nyo. So, inside the centrosome, there are two centrioles, okay? And they are perpendicular in position, okay, to each other. So, naka 90 degrees sila sa isa't isa. So, actually, naka-form yan ng cross, sa totoo lang, parang ganun. Okay, they are in a perpendicular position in relation to each other. So, yan. Tapos, yung nandun sa loob ng centrosome, yung matrix na tinatawag natin na pericentriolar matrix. Okay? Pericentriolar matrix. Okay? So, yan. Ano yung bumubuo sa centrosome? We have the centrosome itself. Sa loob niya, may dalawang centrioles in a perpendicular position relative to each other. Magka-cross sila. And then, sa loob niya, meron tayong parang amorphous protein. So, may protein matrix. Matrix lang siya. Parang siyang cytoplasm. Ganun. Known as the pericentriolar material. Okay? So, dito, sa centrosome na to, particularly doon sa, di ba sa loob niya, sabi natin merong PCM. Okay? Doon sa PCM, meron tayong another type of protein known as the gamma tubulin. Gamma tubulin. Okay? So, kanina meron tayong alpha tubulin tsaka beta tubulin. Ngayon naman, meron tayong gamma tubulin.
So, kita nyo to. Yan. Ay, sorry. Itong part na to. This gamma-tubulin, nakadikit siya doon sa centriole natin. Okay, doon sa mTOC. Nakadikit ito sa mTOC. Tapos dyan ngayon, magsa-start na mag-add ng more na alpha-tubulin and beta-tubulin hanggang mag-grow na ngayon yung microtubule natin. So again, the gamma-tubulin here, it is where the growth of the microtubule is potentiated. Or in other words, dyan nagsa-start yung growth. Or in other words, it nucleates the microtubule growth. Okay, so yan. Saan nanggagaling yung gamma-tubulin na yan? Doon sa PCM na sinabi natin kanina. Doon sa pericentriolar matrix. Yan, maraming gamma-tubulin na nandyan. Okay? Tapos, sabi natin kanina, yung centrioles. It is made up of triplets. So, focus kayo dito. So, nakikita nyo to. Yan. Di ba merong mga orange dyan na in groups of 3? Okay, yan dito. Microtubule triplets. Okay. Itong microtubule triplets na to, kaya nga siya tinawag na triplet kasi tigtatatlong groups. Okay, it is formed of 3 individual microtubules grouped into threes. So, tatlo. One triplet, one triplet, one triplet. And then ngayon, addition na naman to. So, kailangan natin ng 9, okay? Kailangan natin ng 9 groups of 3. 9 triplets. Magbibilang ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So, yan ngayon, magpo-form sila together to form the centriole. Okay? Yan. And then, para saan ba itong mga to? Ano bang nangyayari dito? So, sabi natin kanina, di ba ito, it is formed by microtubule triplet. Sabi natin si microtubules, yan, meron silang ability to assemble. So, dito sa centriole na to, na-i-imagine nyo na ba yung mangyayari? From these centrioles, dyan ngayon lalabas itong mga to. Okay? These mitotic spindles. So, these centrosomes nucleate and anchor the microtubules that would form now the mitotic spindles. Yan. Okay? That would now play a role in mitosis and meiosis. Okay? So, yan. And actually, hindi lang ito sa cellular division nangyayari. Yung mga centrioles na to, actually in flagellated cells, such as yung, actually hindi kasi, sige, in flagellated cells such as the sperm cell. Okay? These centrioles would now act as basal bodies. Okay? So, sabi natin kanina, dito, di ba? Yung movement, kapag yung drinowing ko dito na sperm cell kanina, pag nag-assemble yung microtubules and nag-disassemble, it will promote the movement of the flagella of the sperm cell. Imagine nyo, ganun din yung nangyayari dito. Kapag si centriole nag-serve as the basal body in the flagella of these flagellated cells. So, doon manggagaling yung microtubules na mafo-form para mag-create ngayon ng movement ng flagella natin. Okay? So, yun lang yung principle niya. Manggagaling dito sa centrioles na yun, yung mga microtubules, okay, na assemble and disassemble depending on the needs of the cell. Alright? Okay. And then lastly, for the organelles, we have the nucleus. Okay. So dito sa upper left is an actual electron micrograph of the nucleus. So si nucleus lang to ha.
And then itong nasa loob niya is the nucleoli. So dito sa lower left-hand side would be a diagrammatic illustration. Magkamukha naman sila actually. 'Di ba? Okay, let's isa-isahin muna natin yung structure nito. So the nucleus, again, sabi natin, it is a membrane-bound organelle and it contains the genetic material of the cell. So 'di ba, si nucleus yung utak ng cell. Andyan ngayon yung messages, andyan yung codes na magdidictate kung ano ba yung mga gagawin ng cell, ano ba yung mga ipapagawa ng cell dun sa different organelles niya, or kung ano yung role niya sa buhay. Okay, nandyan lahat yan. Sa genetic material natin, which is the DNA or the deoxyribonucleic acid. Okay? So the nucleus, it is found in all eukaryotic cells. Yan. Tapos, meron tayong mga cells that are multinucleated. Okay? Meaning there are more than one nucleus in the cell. So they also differ in size. Merong mga cells na malalaki ang nucleus. And then, meron ding cells na spherical or round ang nucleus. Meron ding mga cells na elliptical ang nucleus. So again, yan, the nucleus varies in number, in size, and in shape. Okay, so marirealize nyo naman to habang as we go along our lectures, the different cells in our histology lectures would now be classified or would now be described in terms of their morphology. Isa doon na characteristic would be the characteristic of the nucleus. So some would be multinucleated, some would have large nucleus. This would help them be distinguished from other types of cells. So makikita nyo yan pag nag-start na tayo sa discussion natin ng different types of tissues. Ganyan, magkakaiba talaga yung itsura nila. And then, for the structure, in general, isa lang yung structure nila. So, magkakaparehas yung structure. Manggaling tayo dun sa most external na structure ng nucleus. The nucleus, it has a double membrane. Okay? Dalawa ang membrane niyan actually. So, the double membrane is formed by the outer membrane. Okay, so ano yan ha? Double membrane. So, meron tayong dalawa na membrane. Meron tayong outer membrane and inner membrane. Para rin siyang yung plasma membrane kanina. So, ganun din yung concept, yung diniscuss natin last time. Merong outer membrane, may inner membrane. So, the outer membrane, it is continuous with the rough endoplasmic reticulum. So, kung nakita nyo dito, yan. The outer membrane, it's continuous with the rough endoplasmic reticulum and pwedeng merong mga ribosomes dyan. Sabi natin, di ba, may ribosomes sa RER. So, dito sa outer membrane natin, yan, they may have also ribosomes attached to them. The inner membrane naman, they are supported by the nuclear lamina. Naalala nyo kanina ito, nuclear lamina. Kita nyo dito yung lighter shade of purple, yung parang lavender dito na tinuturo nito. Si nuclear lamina. Itong nuclear lamina na to actually, it is composed of intermediate filaments. Balikan natin to. Diba sabi natin si class 5, all nucleated cells will have lamins or the class 5 intermediate filaments. Okay? Saan yung lamin na yan? Ano ba yung lamin na yan? Nandito siya. Sa nuclear lamina. Okay? Kaya lahat ng may nucleus, may lamin. Okay? So yun, kaya nga siya tinawag na lamina. So yan yung magpo-provide ng ano bang purpose again ng intermediate filaments? To provide strength or provide mechanical support. So yan yung nagsa-strengthen sa nucleus, 'di ba? Okay. So papasok na tayo sa loob. So dito, bago pala tayo pumasok sa loob, kita nyo naman yan, di ba? Meron tayong fenestrations, parang merong mga bintana or may mga butas-butas dyan. Indenting ngayon yung nuclear envelope natin.
So ito, these are the nuclear pores. Okay? So these nuclear pores, they are actually protein complexes, channel proteins, yung mga yan. Naalala nyo yung discussion natin ng channel proteins. Diba sabi natin may mga kanal. Okay? The channel proteins, this would form now the nuclear pores. Okay? These nuclear pores would, ano bang ginagawa ng kanal? Mag-facilitate ng transport, di ba? It will allow now the transport of molecules. Ano ba ang lumalabas sa nucleus? Sabi natin, lalabas sa nucleus yung mga codes natin in the form of mRNA, palabas dito sa rough endoplasmic reticulum. Saan sila dadaan? Dito sa nuclear pores na yan. Okay? And then, papasok na tayo. Inside would be the nucleoplasm. So, parang cytoplasm. It is an amorphous gel-like substance. Okay? So, basic na yun. Containing ions, may mga enzymes dyan, may mga proteins, tsaka more importantly, dyan nagsuswim ngayon yung chromatin natin. Okay? The chromatin is integrated in the nucleoplasm. Especially kapag heterochromatin pa lang siya. So, meron ba tayo dito? Wala ata. Okay. Sulat ko na lang. Okay. Kapag heterochromatin pa lang siya, isipin nyo, para siyang naka-dissolve. Okay? Parang naka-integrate, naka-dissolve siya doon sa nucleoplasm. So, bakit siya tinawag na heterochromatin? Kasi, ito, densely stained siya. Inactive pa kasi yun, okay? Inactive pa si heterochromatin. Anong ibig sabihin nun? Hindi pa siya nagpa-play ng role or it does not play a role yet in the process of mitosis or particularly in replication and transcription. Okay? So wala lang, chill lang siya dyan. Nagaantay lang siya ng signal na meron na siyang kailangang gawin. Okay? So yan, naka-dissolve lang siya dyan. Pero kapag ngayon, si chromatin, naging euchromatin na siya. Okay? When it is now euchromatin, it is now lightly stained. Meron na ngayong mga visible na lightly staining structures dyan sa chromatin. So makikita mo na siya under the microscope as distinct lightly stained portions. Bakit? Kasi ngayon, ibig sabihin, active na siya. Okay? So when we say active, anong nangyayari ba dun sa active na yun? It already plays a role in the replication and transcription. So meron na siyang gamit sa buhay. Okay? So yan. And then papasok, we have the nucleolus. So si nucleolus, kung makikita nyo siya dito, yan. Kung dark na nga itong si nucleolus, it is even denser. And it is even more darkly staining. So it is more basophilic. Okay? So anong role ba ni nucleolus? Si nucleolus actually, it is responsible for ribosome biogenesis. In other words, diyan nakikreate yung mga ribosomes natin. Okay? Again, ano ang role ng ribosomes for protein synthesis? Okay? So aside from that, since dito nga nakikreate yung mga ribosomes natin, andyan din yung mga ribosomal RNA natin. Okay? So yan. So nakikita nyo na yung kabuuan ng nucleus natin from the outside going inside. So again, the nucleus, sabi nga natin, siya yung brain ng cell natin. Bakit siya brain? Because it stores the DNA. The DNA which regulates now yung gene expression natin. So, pag sinabing gene expression, mag-start siya again from replication, to transcription, to translation. Yan. Siyempre, hindi natin iti-discuss yan dito kasi aside from na-discuss na yan dati, hindi siya, sa physiology kasi ifo-focus yung discussion dapat na yun. Natapos nyo naman na noon. Okay? So again,
The gene expression would include the replication of the chromosomes in the chromatin and eventual transcription into mRNA. Sabi natin, lalabas si mRNA dito sa nuclear pores. Labas siya dyan. Okay, sorry. Labas siya dyan, punta siya sa ribosomes ng ER, mata-translate. Okay, and then, eventually, magagawa na yung gustong ipagawa ng nucleus, which are the proteins. Alright. Aside from that, ano pa? Si nucleus, syempre, yung isa sa mga end goal natin aside from protein synthesis would now be yung cellular division. Okay? So kapag gagawa ka ng anak, okay, during mitosis, 'di ba syempre kailangan may utak din yung anak mo. Okay? So si nucleus, siya rin yung magdidictate na kailangan kapag nanganak ako, may utak din yung anak ko. So, kailangan magdi-divide din ako. So, yan. So, it ensures now the faithful replication and segregation ng mga chromosomes na yan. Kailangan perfect yung pag-divide ng chromosomes para wala tayong mga aberrations, wala tayong mga kulang na chromosomes sa anak niya na isa, walang sobrang chromosomes sa pangalawang anak, ganun. During the process of mitosis and meiosis, alright? Okay, so nagigets niyo pa? Okay, so yan. Histology natin, sabi natin, kailangan alam nyo yung difference ng mga structure dito. Sino yung pinaka-basophilic? Si nucleolus. Si euchromatin, lightly stained siya. Si heterochromatin, darker and condensed form ng chromatin. Okay? Tapos, si nucleolus, sabi natin ano yung nagagawa dito? Ribosomes. 'Di ba? Ribosomes na responsable sa paggawa ng proteins. So, sino yung maraming nucleoli? Ano yung mga cells na maraming nucleoli? Yung mga cells na mahilig gumawa ng proteins. So, anong example? Liver cells. Okay? Neurons. Yung mga yan. So, marami silang nucleoli or very distinct ang nucleoli nila. So, sabi natin, iba't ibang cells may iba't ibang types ng, or rather, appearance ng nuclei. So, in lymphocytes, very round. Okay? Makikita naman natin sa mga future discussions, pero sabihin lang natin ngayon yung examples. Lymphocytes, they have round, large nuclei. Sa squamous epithelial cells, makikita nyo mamaya, they will also have flattened nuclei. Sa neutrophils, so hindi na bago to, 'di ba? Maraming lobes. Okay, multi-lobes ang neutrophils. Okay, so ganyan. Si lymphocyte may malaki. Si ano ba sabi natin kanina? Si squamous, flattened din yung nucleus niya. Si trick question, charing. Si red blood cell, adult red blood cell, anong itsura ng nucleus niya? Sige nga sa chat box. Yung unang sasagot, anong itsura ng nucleus ng isang adult red blood cell? Go, yung pinakaunang sasagot. Wala. Ayaw niyo sumagot. Very good. Okay, sige, picturean natin to. Miss Leona Ligo. Trick question, sinabi ko na kanina. The mature red blood cell doesn't have a nucleus. Pinaka mabilis mag-search sa Google. Charing. Okay. Pero totoo, walang nucleus ang mature red blood cell. So, naalala nyo, di ba, may plus points kay last meeting. So, ngayon si Miss Leona, yung merong plus points. Okay? So, yan. Sige na nga, pati na rin si Miss Carla kasi sumagot naman siya. Thanks for the effort. Carla Joyce. Tsaka Miss Leona Laigo. Okay. Plus 1 point sa, or sige, plus 2 points na lang sa long quiz niya. Every point counts, sa totoo lang.
Okay, plus 2 points sa long quiz. Mag-clap naman tayo dyan. Yay! Ay, hindi nakita. Isa pa. Okay, sige. Balik na tayo. Okay, so ganun, di ba? Nadi-distinguish natin kung ano yung mga differences depending on, again, pwedeng ang basis natin yung appearance ng nucleus nila, number, size, shape, or even the absence of the nucleus itself. Okay? So, yan. Um, chain. Tapos, saan ba tayo dito? Okay. So, this would end yung lecture natin na to. Mag-start na tayo dun sa 5-minute break and then punta tayo sa next na um, part ng lecture natin. Mag-start na tayo sa tissues. Okay?